Bagoong na hindi masyadong mamantika at wala rin pong halong karne. Tara, yan naman po yung ating gawin ngayon. Nasa 2 kilo po itong ating alamang, nilinisan po namin itong mabuti. Tinanggal po namin yung mga napasamang shell, may mga isdang medyo malalaki, hipon, as in alamang lang po talaga dapat yung atin pong gagamitin. Pinadaanan ko rin po ito sa gripo, then medyo piniga ko po para medyo mahugasan na rin po ito. Saka po natin nilagay sa kawali at lulutuin or pakukuluan po natin muna ito sa suka. Naka-medium heat lang po tayo rito hanggang sa tuluyan pong maiga yung suka. Sa ganitong pamamaraan po, nape-preserve na po natin yung ating alamang at the same time matatanggal pa po natin yung medyo marami-rami pong asin na ilagay po dito. Nangangailangan po kasi talaga ng maraming asin yung pag-iimbak po ng ating alamang para hindi po agad ito masira at magagawa pa nga po nating bagoong. Saang lugar nga po pala kayo nanonood nitong ating video ngayon? Pa-comment naman po dyan para malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang aabutin itong ating bagoong recipe. Then kapag naiga or naubos na nga po yung suka, hanguin po natin yung atin pong alamang. Makikita niyo po sa pinakailalim po ng ating pan, may maiiwan po diyang puti-puti. Yan po yung sinasabi ko sa inyong sobra-sobrang asin. Hugasan niyo na po yung pan bago po ulit ito gamitin. Then maglagay po tayo rito ng 1 liter po ng mantika. Dito na po tayo magigisa ng ating bawang at sibuyas sa kung gaano po ito karami, nakadepende na po ito sa inyo. Yung ganitong version po ng bagoong, wala na nga po itong halong karne dahil ito rin po yung ginagamit ko sa tuwing nagluluto po ako ng mga ulam katulad po ng binagoongan, pinakbet, or mga ginataan po katulad po ng ginataang langka. Kapag amoy na amoy niya na po yung aroma ng bawang saka po ilagay yung sibuyas, lutuing mabuti para kapit na kapit rin po yung lasa nito mamaya sa atin pong alamang. Kung gusto niyo pong medyo mas maanghang po yung version ng inyong bagoong, gisahin niyo na rin po yung sili, pero sa akin later ko na lang po ilalagay. Kayo po, saan niyo po ginagamit yung bagoong? Pinangsasawsaw niyo po ba ito sa mga paborito niyong maasim na prutas o pangsahog niyo rin po sa inyong mga ulam? Kapag gisadong-gisado na, ilagay na po uli natin yung ating alamang, gigisahing mabuti at lulutuin po natin ito ng tuluyan. Sa pampalasa po, nakadepende na po ito sa inyo. Tikman nyo po yung inyo pong alamang kung medyo mas tumabang na nga po ito dahil nga po hinugasan natin. Pwede po kayo ditong maglagay ng asin, kaunting oyster sauce, pwede rin po ng toyo, MSG. Again, nakadepende po ito sa inyong preference. Sa mantika rin po na gamit natin, kung gusto niyo pong medyo mas mamantika po ito, dagdagan nyo na lang po yung mantika. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung version nito ay yung hindi po masyadong mamantika dahil pang sahog nga po ito sa mga ulam. At maglalagay pa rin po ako rito ng kaunting suka na lang. Dagdag na rin po sa natural preservatives para naman po kahit abutin po ng ilang buwan ito pong ating bagoong, hindi po masisira. Dati po may mga nag-comment sa aking video, yung iba raw po naglalagay raw po ng kape sa bagoong, meron raw pong naglalagay ng gata. Sa inyo po, ano pong sikreto nyo? Baka pwede nyo naman pong i-share sa atin. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Kung gusto mong matuto't sumubok din, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa Mix and Cook mo malalaman rin. At heto na nga po yung ating bagoong. Tara na at magluto na po tayo ng pinakbet.